membership of Lakas are seriously contemplating on filing a ethics complaint. Kasi medyo yung accusations na ganon, allegations na ganon, it already abused his privilege of being a member of the House. Kinundena ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong ang social media post ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Nabanggit sa naturang post na susuportahan umano ni Congressman Adjong si Marcos kapalit ng proteksyon. Bukod dito, may iba pang aligasyon laban sa kapwa miyembro nito ng Lakas CMD. Giit ni Congressman Adjong, pagkakalat ito ng kasinungalingan. Bunsod nito, pinag-iisipan na anya ng mga miyembro ng Lakas CMD na maghain ng ethics complaint laban kay Congressman Barsaga. Definitely, the behavior is unbecoming of a parliamentarian, the action and the behavior. Kinuliksa rin ng mambabatas ang mga nakalipas na aksyon ni Barsaga sa kasagsagan ng plenary session sa Kamara. Acceptable ba yung bigla mo lang mag-approach ka sa isang kasamahan mo na hindi ka naman niya iniestorbo, tapos bigla mo siyang i-video, ihaharas mo siya, tatanungin mo siya, ipoprovoke mo siya ng certain response na tapos naka-live ka, that's already harassment eh. September 24 nang i-vlog ni Barsaga ang paglapit nito kay House Assistant Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa plenary hall. Kakatapos lang ng DOJ hearing. Yan mo, Sandro Marcos. Dami natin. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep. Garin. Wala pang tugon si Congressman Barsaga sa umano'y planong panibagong ethics complaint na ihahain laban sa kanya. Bago ito, naghain na ng reklamo laban sa kanya ang mga dating kasamahan sa National Unity Party o NUP dahil sa umano'y pagkakaroon nito ng hindi akmang asal bilang kongresista. Samantala, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste naman na isang miyembro ng Lakas CMD may salungat na pahayag tungkol kay Congressman Barsaga. Hanga ako sa kanya at I think na kailangan natin ng mas maraming mga independent voices sa Kongreso. And I would like to credit Congress for allowing other members to speak openly with different opinions. I wouldn't be defending myself in the Ethics Committee if I do believe that I violated anything there. Kapwa dumalo sa unang pagdinig ng House Committee on Ethics and Privileges sina Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga at House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno Lunes ng umaga October 13. Inirereklamo si Congressman Barsaga ng National Unity Party kung saan chairperson si Congressman Puno bunsod umano ng hindi nito akmang asal bilang kongresista. Dagdag pa rito ang umano'y malalaswan nitong post at magarbong pagpapakita ng kayamanan. Paninindigan ni Congressman Barsaga, wala siyang nilalabag na Code of Conduct ng Kamara. Handa rin siyang harapin ng mga reklamo at anuman ang parusang ipapataw sa kanya. I mean, I'm ready for anything. I fully intend... When it all started, when I fought against Romualdez, I was fully expecting to die, but kung sanctions lang naman, that's much better than dying. Yeah, suspension, removal, imprisonment, those are all possible. But that's fine. May mandato ang House Ethics Panel na disiplinahin ang House members na mapatutunayang lumabag sa panuntunan ng Kamara. Naninindigan naman si Deputy Speaker Puno na dapat patawan ng disciplinary action si Congressman Barsaga. Well, we should remind him about the standards of human behavior, no? He does not believe he did anything wrong because obviously his standards are much lower than the average person. So I think maybe he should be given a lesson by the Ethics Committee. Samantalang si Puno naman, inirereklamo ni Barsaga ng paglabag sa konstitusyon at batas dahil ipinahihiwatig umano nito na mayroon siyang mental illness nang walang ebidensya, gaya sana ng medical record at professional evaluation.
Bumuo na ng Subcommittee on Reconciliation ng House Ethics and Privileges para pagkasunduin ang inirereklamo at nagrereklamo. Gayunman, hindi interesado ang dalawang kongresista na makipagkasundo sa isa't isa. I prefer not to settle because I want to try to have a hearing and to try to make my defense there kasi mas maganda talaga if we can all air our grievances out and to talk about it. There is no reconciliation because this is not a personal grievance. Hindi naman sa akin ang insulto. Ang insulto is to the institution. Posible namang masundan ang pagdinig ng House Committee on Ethics and Privileges pag nag-resume ang sesyon ng Kongreso sa Nobyembre. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang mga pictures sa meeting daw ng partidong Lakas CMD. Sa caption, binanggit ni Barzaga na magsisilbing state witness sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects si late Representative Martin Romualdez. Susuportahan daw ng ilang kongresista si Pangulong Bongbong Marcos kapalit ng proteksyon. Kabilang sa nabanggit si Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Pero ayon mismo kay Adyong, kasinungalingan ang mga paratang ni Barzaga. Kaya naman pinag-iisipan na ngayon ng Lakas CMD na maghain ng ethics complaint sa Kamara laban sa kongresista. Yung accusations na ganon, allegations na ganon, it already abused his privilege of being a member of the House. Definitely the behavior is unbecoming of a parliamentarian, the action and the behavior. Tinuligsa rin ni Adyong ang mga nakalipas na aksyon ni Barzaga sa kasagsagan ng plenary session sa Kamara, kabilang ang paglapit at tila pangaasar niya kay House Majority Leader Sandro Marcos sa plenary hall noong Setyembre. Acceptable ba yung bigla mo lang mag-approach ka sa isang kasamahan mo na hindi ka naman niya iniestorbo, tapos bigla mo siyang i-video, ihaharas mo siya, tatanungin mo siya, ipoprovoke mo siya ng certain response na tapos naka-live ka, that's already harassment. Wala pang tugon si Congressman Barzaga sa planong panibagong ethics complaint laban sa kanya. Bago ito, naghain na ng reklamo laban sa kanya ang mga dati niyang kasamahan sa National Unity Party o NUP. Dahil naman ito sa anilay hindi magandang asal bilang kongresista, bunsod ng mga mapanirang post laban sa mga kapwa-opisyal. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste naman na miyembro ng Lakas CMD, may salungat na paniniwala tungkol kay Congressman Barzaga. Hanga ako sa kanya at I think na kailangan natin ng mas maraming mga independent voices sa Kongreso. And I would like to credit Congress for allowing other members to speak openly with different opinions.